Amen. Tayo po tayong lahat. Buksan natin sa aklat ng Mark, chapter 16, a very familiar verse. Sa point of view po ng Gospel of Mark, ito po yung naging Great Commission verse sa book po na yan. Mark chapter 16, verse number 15. Mark chapter 16, verse 15. Hilingin ko po na basahin natin ng sabay-sabay. Mark 16, verse 15. Mark 16, verse 15. 16:15, Mark. And ready, read. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. At sinabi niya sa kanila, magsiayon kayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Tayo manalangin, Panginoon, marami pong salamat sa amin pong pag-aaral ngayon ng iyong mga salita. At I pray na itong verse na to, bagamat marami po ang nakaka-memorize ng talatang ito. Pero hindi lang po hanggang memorization. Ang maging hamon sa amin ay ma-apply namin ito as a church and individually, Panginoon. Saan man po kami, nasa school, nasa trabaho, nasa community na kung saan kami nakatira, ay gamitin niyo po kaming saksi mo para ibahagi ang mabuting balita. Na ang month na ito, it's all about mission. Hindi lang siya pagkatapos ng buwan na ito, tapos na. Hindi, Lord. Paalaala sa amin na meron kaming misyon sa mundong ito, na the fact na kami ay buhay pa, ibig sabihin, hindi pa tapos ang misyon namin sa mundong ito. Kaya hanggat nandito ang mga mananampalataya, ay magpapatuloy ang gawain pong ito. Lord, ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Ulalagyan ko po ng pamagat. Ang aking ibabahagi ay into all the world. Into all the world. At dito po, mga kaibigan at mga kapatid, ang bibigyan natin ng pansin. Of course, it's all about mission, ang ating theme for this month. At ang Panginoong Jesucristo, inutusan niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Go ye into all the world. Salamat dahil hindi sinabi ng Panginoon na go ye into all Jerusalem or Israel lamang, kundi ang utos ng Panginoon sa kanila ay sa buong mundo ipangaral ang salita po ng Diyos. Let me use ito po nga quote ni Spurgeon. Ang sabi niya, You were not saved that you might go to heaven alone. Yes, the Bible is very clear. Sa mga nakakadalo sa church na ito ay paulit-ulit nating binibigyan ng pansin na ang kaligtasan ay hindi po sa pag-anib sa reliyon, hindi po sa pagsunod sa 10 kautusan, paggawa ng ritual na ganito or ganon. Ang kaligtasan ay purely biyaya lamang ito ng Diyos at makakamtan lamang ito ng isang individual na tao sa kanyang pananampalataya, pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag ikaw ay nanalig sa Panginoon, nanampalataya ka na ang Panginoong Jesus ay namatay sa iyong mga kasalanan, siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat na sa iyong kaligtasan, then ikaw po iligtas. Ganun lang po ang blessing ng kaligtasan na makikita natin sa Bible. Pero makikita rin po natin na buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Kung tutuusin, pwede na tayong mauna, no? At pwede na tayong nasa piling ng Panginoon, kagaya ni Ma'am Peli. So, hindi ko sinasabing sabay-sabay tayong mawala. Hindi naman po. No? Pero ang point ko lang dito is, kung tutuusin, pwede naman tayong kunin na ng Panginoon kasi ligtas na nga yung mga nanampalataya. Pero the fact na ikaw ay buhay pa, at ako'y buhay pa sa mundong ito, ibig sabihin, hindi pa tapos ang misyon natin sa mundong ito. Kaya nga, sabi ni Spurgeon, hindi tayo niligtas ng Panginoon para ikaw lang ang mapunta sa langit. Sabi nga, you were saved that you might take others there with you. So ikaw at ako ay may misyon sa mundong ito. At ano yung misyon na yan? Ibahagi po ang mabuting balita, may mga taong maligtas, and ang blessing po niyan pag sila ay maligtas, nanampalataya sila kay Jesus Christ, hindi lang tayo mag-isa sa langit, may makakasama tayo doon po sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga dito, bibigyan natin ng pansin, number 1 po sa ating pag-aaral is the commission. Sabi po ng verse, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Gusto ko pong bigyan natin ng pansin yung salitang world. Yung world po dyan, yan po yung salitang cosmos. Na
Meron tayong naging pag-aaral noon, kung naalala nyo, may naging preaching si Pastor Tan, binigyan niya ng iba't ibang pakahulugan o pagkakagamit ng cosmos in the Bible. Isa po sa mga makikita natin na ginamit ang salitang ito is pag sinabi nating world, it speaks about people. Ito po'y tumutukoy sa lahat ng mga tao. Kaya nga, sa John 3:16, familiar po tayo sa talatang yan, na ang sabi po ng verse, for God so loved the world. At ganyan din po, same Greek word, ginamit po sa text na ginamit natin, go ye into all the world. In other words, gusto po ng Panginoon na lahat ng tao sa mundong ito ay makarinig ng mabuting balita. Mapakinggan nila na may daan pala sa kaligtasan. At yung nag-iisang tagapagligtas na yon, dahil siya ay nag-iisa lamang na tagapagligtas, kailangan ipangaral po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang commission sa atin, ang utos sa atin ng Panginoon, tandaan niyo po, ang ating Panginoong Hesukristo, bago siya umalis, bago siya bumalik doon sa kalangitan physically, hindi niya sinabi sa atin, go ye, magpayaman kayo. Go, hindi ko sinasabing masamang magpayaman, masama yung mga worldly achievements, pero wag nating kalilimutan na meron tayong mahalagang gampanin, meron tayong mahalagang misyon sa mundong ito. Yes, pwedeng ikaw ay professional, pwedeng ikaw po ay nasa bahay lang, pero yung commission na yan, yung kautusan ng Panginoon na ipangaral ang kanyang salita, nasaan ka man, anuman ang katayuan mo sa buhay, pwede mong gawin yan. Pwede nating gawin yan. Hindi rito pinag-uusapan anong natapos mo, ano ang kurso mo. Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Kahit sino ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Pag ikay mananampalataya, pwede kang gamitin ng Diyos na ibahagi ang kanyang salita. Kaya nga when it comes to the Great Commission, ang letter A po, ang trabaho natin bilang mga mananampalataya is we need to evangelize the sinners. Kinakailangang maibahagi natin ang mabuting balita sa mga makasalanan. At ang sabi ng Bible, lahat ng tao ay makasalanan, therefore, ang bawat isang tao ay kailangang makapakinig at ang individual na tao ngayon ay magpapasya kung sasampalatayanan niya si Jesus Christ o hindi. Well, lagi nating tatandaan as we share the gospel, hindi tayo ang tagapagligtas. Tandaan po natin yan. Ang trabaho natin is to share. Kaya nga makikita natin sa Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations. Ang trabaho natin ay ituro, ipangaral ang mabuting balita. Ganon din ang sabi ng Acts 1:8, tayo daw po ay mga witnesses. So pag ikaw ay witness, kumbaga magbibigay ka ng testimonya sa mga bagay na iyong nakita. At tayo po bilang mga mananampalataya, ibigay natin ang ating testimony kung paano tayo naligtas. Paano natin natunghayan mula sa Bible ang kaligtasan. At ang sabi ng Romans 1:16, na huwag nating ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Well, hindi po masama na mag-usap tayo ng mga ibang issues, pero huwag niyo pong aalisin, huwag niyong kalilimutan na ibahagi ang mabuting balita. Huwag nating ikahiya yung good news. In fact, yan nga po ay dapat maging proud tayo dahil yan lamang po ang isang bagay na makakapagligtas sa mga tao. So parang ikaw ay nakarinig o nakatanggap ng isang gamot na nagpapagaling ng lahat ng sakit. Well, nasa sayo ngayon kung yung gamot na yan ay ipagdadamot mo or ipamamahagi mo sa iba para gumaling din po sila. So tayo po bilang mga mananampalataya, it's our responsibility since natanggap natin itong gamot na ito na ang ating Panginoong Hesukristo ang ating tagapagligtas, dahil libre natin itong natanggap, libre din natin itong ipamahagi sa ibang tao. Kaya nga po, ang mga apostol ng ating Panginoon at even si Pablo, bakit sila nagpunta sa iba't ibang lugar? Bakit nangaral po sila doon? Dahil ang trabaho po ng mga lingkod ng Panginoon ay ituro po ang ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. Kaya nga po, sabi po ng isang author, si Oswald Smith, the church that does not evangelize will fossilize. Napakagandang quote na ito, na pag ang isang church, tayo-tayo na lang, no? Ang mangyayari kung tayo-tayo, away-away na lang yan, no? Maglalabasan na lang ang kahinaan natin. Kaya nga mas maganda na tayo po ay mangaral, mag-evangelize,
Para hindi dumating ang panahon na ang FBC ay maging museum na lang. Na wag dumating ang panahon ng FBC ay building na lamang, abandonadong building dahil wala na pong tao. Tandaan nyo, ang church tayo yan, hindi yan ang building. Kaya kinakailangan nating ipamahagi ang ebanghelyo dahil, tandaan nyo po, namamatay din tayo. At pag hindi tayo walang mga next generation, wala, magiging building na nga lang ito. So, kinakailangan nating ipangaral ang ebanghelyo. Sabi pa ni J.C. Ryle, the highest form of selfishness is that of the man who is content to go to heaven alone. Nakakalungkot. Pag ikaw ay kontento na, ligtas ka na, pero wala kang pakialam sa iba. Maramot yun. So, dahil natanggap mo si Kristo, libre, grace of God lamang, ipamigay mo, ibahagi mo sa ibang tao. Next po na makikita natin sa trabaho ng mga mananampalataya. Yes, pag ang isang mananampalataya ay naligtas na, what's next? Kailangan po may edification. Kinakailangang patibayin. Kinakailangang palakasin. Kaya nga, kadugtong ng Matthew 28:19 ay ang verse number 20. At ang sabi doon, teaching them to observe all things. All things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga kapatid, tandaan niyo po na ang isang, ang isang taong na-evangelize natin, huwag tayong papayag na sila ay tumanggap lang at pabayaan na natin. No. Ang trabaho po ng nating mga mananampalataya, part ng inutos sa atin ng Panginoon, ay alagaan po, no? Teaching them to observe all things. Kaya ganyan kahalaga ang tinatawag na discipleship. By the grace of God, sa aking personal testimony po, kaya nga malaking bahagi ng aking pagiging isang mananampalataya ay yung children's department, kasi ako po ay naligtas, nakakilala sa Panginoong Jesucristo dahil po sa children's department. Noong year 1993, kami po ay naimbitahan, Pastor Tan, pumunta doon sa Concepcion Aguila, doon sa Manila. No? Dating nakatira din po si Pastor Tan doon. No, naging estudyante siya ng aking father kasi si father ko Bruce Lee yun eh. No, nakaratista siya na naging estudyante niya si Pastor Tan. Dumating ang panahon, Pastor Tan, bumalik doon, sinundo kami, dinala kami diyan sa may Bagong Ilog, sa Damayan Bible Baptist Church. Salamat dahil yung aking teacher, Teacher Josie, hindi ko na alam apelyido niya noon. Ngayon, pangalan niya, Teacher Josie Bernal, asawa ng Pastor Bernal. Yan po yung teacher na hiniwalay ako, one-on-one, tinuro niya sa akin ng Ebanghelyo. Pero tandaan niyo po, bago kami napunta ng Damayan, galing pa po kami sa mga evangelical church. Kaya nga, may pagka-ecumenical kami noon nung hindi pa po kami napupunta sa Baptist. Kasi, pag si Daddy nasa barko, dahil marino nga si Daddy, pag kami po ay wala si Daddy, uma-attend kami sa isang Protestant church sa may Recto. Pag dumarating naman si Daddy, sa Roman Catholic Church kami uma-attend. Hindi naman kami uma-attend ng misa, sumasaw-saw lang kami, okay na kay Daddy yon. Pag Wednesday naman po, may pumupuntang Jehovah's Witness sa amin at tinuturuan po kami. Kaya ecumenical ang isip namin noon. Pero salamat, si Pastor Tan, hindi niya pinagdamot yung ebanghelyong natanggap niya. Siya ay nagpunta doon sa aming lugar, nag-invite po siya doon, at kahit malayo po ang San Miguel, Manila, dito sa Pasig, ay nakarating po kami diyan sa Damayan Bible Baptist Church at tinuruan po ako bilang isang bata na dating uma-attend na sa Sunday School. Alam ko na yung mga stories na yan. Kaya nga, yung mother ko, dinadala kami lagi pinapa-attend kami sa DVBS doon pa sa Protestant Church. Pero hanggang kilala ko lang yung mga Bible stories, iba talaga yung masiguro mo yung kaligtasan na meron ka. Pero ang blessing po niyan, hindi po kami hinayaan na naligtas lang kami. By the grace of God, may mga ginamit po ang Panginoon para ma-follow up din po kami. Kaya nga po, every time na umattend kami doon sa Damayan, malaking blessing din po si Ma'am Feli sa amin. Dahil si Ma'am Feli, pag ikaw po ay galing na kung matagal ka na, kung medyo inuugatan ka na sa church na ito, hindi pwedeng hindi ka dumaan kay Ma'am Feli. Kasi si Ma'am Feli, yan na nagtuturo po ng mga 15 set ng lesson. Talagang dadaan ka sa kanya. Kukulitin ka ni Ma'am Feli, tuturuan ka. So yan po, kumbaga, tinuruan kami ni Ma'am Feli, kaya nga nabanggit ko nung funeral nung nakaraan, ang mga kasabayan ko niyan, si Tata Saide, si Hildimar Pamador, hindi ko na matandaan yung iba, pero yan yung mga magkakabatch po kami, na naturuan kami under the class po of Ma'am
Peli. Hindi po nagtatapos doon yung ginamit po ng Panginoon. Salamat because may mga dumadalaw sa bahay namin noon sa San Miguel, Manila. Nagpunta po dyan si Brother Francis Pamador, no? Even yung dati nating pastor, Pastor Man, pumunta din siya doon. Demi Lesala, nagpunta rin doon sa amin. No? Meron pang time, Pastor Gary De La Torre, nag-DVBS sila doon, kasama ni Ma'am Cecil, kasama po ni Ma'am Rose Madriaga, nagpupunta sila doon. Ganyan po kami pinalakas, pinatibay sa amin pong pananampalataya. Kahit na ayaw ko ng Bible study noon bilang isang bata, ayoko ng Bible study kasi ang Bible study noon, Friday, 7 o'clock, kasabay ng X-Men. Ayaw ko noon. Gusto ko yung X-Men, ayaw ko ng Bible study. Pero salamat, kahit na nananalangin pa ako, sana umabsent si Brother Francis, sana hindi siya makarating. Hindi sinasagot ng Diyos ang aking prayer kasi hindi kalooban ng Diyos yung aking panalangin. Pero salamat, nagtiyaga itong mga ito, tiyaga lang sila ng tiyaga, punta lang sila ng punta doon. After ng ilang years, by the grace of God, nagbunga naman ang pagtsatsaga. Kaya ngayon pag-edify, pag-disciple, hindi yan madali ang trabaho. Medyo nakaka-challenge po yan. Kaya nga salamat kay Pastor Val Articulo sapagkat nagkakaroon siya ng lesson, hindi lang po for evangelism. Dito sa church natin, nagkakaroon po ng lesson about discipleship. Kaya nga po, sana kung maulit man yung lesson na yan, mag-participate po tayong lahat dahil hindi kaya to ng iilan lang. Kinakailangan po na tayong lahat ay makapagturo, makapag-evangelize at hindi lang yan. Gamitin tayo ng Panginoon, maging mission natin na makapag-alaga din po tayo ng mga bagong mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sabi po ng Colossians chapter 2, verse 6 to 7, as ye have therefore received Jesus the Lord, so walk ye in Him. So ang kalooban po ng Panginoon, tinanggap mo na si Jesus Christ, mananampalataya ka na. Pero hindi nagtatapos doon. Pagkatapos po niyan, kinakailangan mong lumakad ng ayon sa kanyang kalooban. At ang sabi po ng verse number 7, rooted and build up in Him and established in the faith. Kailangan patatagin kasi pag bago pa lamang po, mahina pa yan, sensitive pa yan. Kailangan patatagin, hubugin, lumalim yung roots pagdating sa kanyang pananampalataya. Kaya tayo po as a church, magtulungan tayo. Dahil huwag tayong papayag na tayo na lang. Diba? Huwag tayong papayag. Kinakailangan dumating ang panahon na ang Faith Baptist Church, dumoble tayo, trumiple pa tayo, at dumami pa tayo. Kaya nga, para ma-extend na tayo, di ba nainip na kayo? Naku, hindi pa na-extend. Paramihin natin para mapilitang mag-extend. Na dumami tayo by the grace of God. Mga kapatid. Kaya salamat, may mga follow-up workers. Kaya nga even, di ba naalala nyo si Ate Violi, isa rin po yan sa mga masisipag na ginamit dito. Pero tandaan nyo po, bagamat nagbiro ako noon, sabi ko kay Ate Violi, immortal, ayun, kinuha na ni Lord, kasi nagbiro akong immortal siya eh. Hindi pala immortal. So ibig sabihin niyan, kailangan may pumalit na kila Ate Violi at saka kay Ma'am Peli. Kaya kailangan nating gawin ang pinag-uutos po sa atin ng Panginoon. And letter C po, part ng ating trabaho bilang mananampalataya is we need to enable the saints. Alam nyo, kitang-kita natin sa ministry ni Apostle Paul kung paanong humubog siya ng mga tao na merong pumalit sa kanya. Hindi lang sila pinatibay, hindi lang sila pinatatag sa pananampalataya, kinakailangan sila din po ay ma-practice na yung ginawa ni Apostle Paul ay ma-duplicate yung ministering ito. Tingnan niyo po yan, nasa 2 Timothy chapter 2, simulan ko po sa verse number 1. Ano ang tawag ni Pablo kay Timothy? Sabi niya, thou therefore, my son. Hindi niya po anak si Timoteo biologically, pero anak niya si Timoteo spiritually. So ano sabi rito? Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, ano sabi niya? The same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Kaya nga, di ba, makikita nyo, ang ginawa ni Pablo, ganyan eh. May mga tinuruan siya, may mga sinanay siya, may mga prenactice po siya, para in case man na hindi na siya makabalik doon sa lugar na yon, ay meron po dong papalit sa kanya. Yan po ang takbo ng church noon pa man hanggang sa ngayon.
Kaya nga, si Timothy, sinanay niya, itong si Pastor Timothy, kaya nga merong 1 and 2 Timothy, dahil si Pablo, ini-encourage niya itong si Pastor Timothy na batang pastor na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, sabi niya rito sa 2 Timothy chapter 3, mula po sa verse 10, sabi niya, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, and patience." So, ibig sabihin, lahat po ng kinakailangang matutunan ni Timothy ay tinuro po ni Apostol Pablo. Hindi lang yan, hindi lang sa pagtuturo, si Pablo mismo ay nakitaan po ng mabuting halimbawa kay Timoteo. Kaya, kumbaga na-encourage si Timothy na magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, sa 2 Timothy chapter 3, verse 14, sabi po ni Pablo, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of." Kaya mga kaibigan at mga kapatid, itong aral na meron po tayo, hindi na ito bago. Ito'y pinagpatuloy lang mula pa dun sa ating Panginoong Jesucristo. Ito'y pinasa-pasa. Kaya nga, kung makikita natin, no, na itong ministeryo ni Pablo, di ba, nagpunta si Pablo sa mga Gentile nations, particularly dun sa Asia Minor. So marami po mga nasimulang mga gawain dun. Pero kahit patay na si Pablo, kahit wala na si Pablo, kumbaga, kinuha na siya ng Panginoon, ang ministeryo ay nagpatuloy kasi may mga hinanda, may mga prepare para magpatuloy ng ministry. Kaya nga, dumating ang panahon na ang mga mananampalataya, ang mga churches ay kumalat po sa European continent. Wala pa po yung Protestants, wala pa po yung panahon ng tinatawag na Reformation, pero nakakalat po sa kontinente ng Europa ang iba't ibang mga churches, mga Bible believers na nagtuturo ng Ebanghelyo. Paano nangyari yun? Yan po yung continuation ng ministeryo na sinimula ni Jesus Christ, pinagpatuloy ng mga apostol, ng mga disipulo nila Pablo, hanggang tinuro pa nila sa mga susunod pa po na mga generation. At kahit patay na po itong mga characters na ito, ay nagpatuloy ang Kristyanismo dahil po yan sa pagdidisipulo, pag-enable ng mga mananampalataya, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, huwag niyong imimiss yung mga pag-aaral na ginagawa natin. Kasi itong mga pinag-aaralan natin, hindi naman po ito bago. Matagal na po ito, ginagawa natin, pinapasa lang natin ito sa mga susunod na generation. Kaya nga, even sa Bible School, hinuhubog, tinitrain po kami. At dati, estudyante lang ako, ngayon nagtuturo na naman ako. Kasi nga, ganun lang naman po ang paglilingkod, ganun lang naman ang ministry. Pasa-pasa lang yan para yung information, yung knowledge, yung mga practices na natanggap namin, ay ipasa naman namin sa iba. Kaya nga, kung titingnan natin, next slide, kumalat po, no? Next slide, Brother Bon. Pakikita natin yung map na yan, no? Ang mga mananampalataya, may mga iba't ibang mga baptistic group nakakalat sa Europa. Paano nangyari yan? Bakit kumalat niya mga yan? Gaya nga ng sinabi ko kanina, yung mga grupo na yan, no, mga Waldenses na yan, Anabaptist na yan, at yung mga iba pang mga tinawag na group na yan, yan po ay mga naging resulta ng ministeryo ni Pablo. Kaya nga, historically, kahit yung mga ilan sa kanila, no, kiniklaim po nila, even yung mga, like for example, yung Paulician group, naniniwala sila na ang kanilang grupo ay nagsimula pa nung panahon pa ni Apostol Pablo. Ganyan po nagpatuloy ang ministeryo. And next slide, makikita po natin na mula sa European continent, doon po sa right side ng map, napunta naman po ang Ebanghelyo sa United States of America. At itong ebanghelyong ito ay kinalat din po sa United States of America, and by the grace of God, meron din pong mga misyonary mula po sa bansang Amerika na nakarating naman dito sa Pilipinas. Kaya nga, next slide, isa po sa mga kilala natin, although marami po yan, no, pinapaniwalaan nga na ng mga 1900s nagsimula ang Baptist dito sa Pilipinas. Pero next slide, tingnan natin ito. Diyan, isa po sa mga kilala natin, ito pong si Pastor or si Reverend Fred and Lauren Nall, na sila po yung ginamit ng Panginoon doon sa magtayo ng gawain doon sa may Mandaluyong, kaya nga may tinatawag na Bible Baptist Seminary, nagkaroon po ng seminary doon po sa lugar na yan. At alam nyo ba, yung seminary po na yan, marami po ang natayong mga churches dito sa Pilipinas dahil lang sa maliit na lugar na yan. Ganyang ka-powerful
ang Ebanghelyo. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. Kaya nga kung makikita natin, di ba yung mga ilan sa mga kilala nating pastor, nanggaling po sila diyan po sa Bible Baptist Seminary ng Pilipinas. Kilala natin ang pastora Wen Siciliano, ang pastor Renato Morada, ang pastor Marcelino Arias, Pastor Melo Maliwat, Pastor Butch Garcia, even ang ating Pastor Edwin Tan ay bunga po ng ministry po na yan. Kita nyo po mga kaibigan at mga kapatid, ganyan ang progreso ng misyon. Pero tandaan nyo, hindi po nagtatapos sa kanila, sa atin. So, nasimulan po yan, doon po sa Europe, nagpunta ng Amerika, napunta rito sa Philippines. Kaya hanggang sa ngayon, tayo naman dito sa Pilipinas, tumutulong naman tayo sa mga missions. Tumutulong tayo, nagpapadala tayo ng mga missionaries, and by the grace of God, ang Pilipinas po ay nakikilala sa dami ng mga missionaries na pinapadala sa iba't ibang bansa. Kasi yan ang kalooban ng Panginoon na ang salita niya, go ye into all the world, na lahat ng tao sila'y makarinig, sila'y ma-evangelize, sila po'y matatag, matrain, at dumami pa yung mga ministries, missions in different places. Kaya huwag tayo manghihinayang to support yung mga ministries na yan, yung mga missions. Kasi ginagamit yan ng Panginoon para maraming maligtas. Isa para manghihinayang tayo, pero hindi. Pang-spiritual na investment po yan. Na sa konting halaga na yung tinutulong, hindi man tayo nakakapunta sa iba't ibang lugar, pero marami po ang naliligtas. Let's go to number 2, the challenges. Sabi nga ng verse, go ye into all the world. Tandaan niyo po yung salitang cosmos. Isa sa mga meaning ng cosmos is ito po ay people, men, lahat ng tao. Pero wag niyo kalilimutan, isa rin sa meaning ng word na cosmos, it speaks about the world system. It speaks about the evil na nangyayari po sa daigdig po natin. Kaya, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpunta sa daigdig na ito, sa iba't ibang lugar, makikita natin meron ding mga hamon o pagpigil na gagawin ng kaaway as we share the Word of God. Sabi nga po doon sa John chapter 18, verse 36, anong sabi ni Christ? Sa John 18:36, Jesus answered, my kingdom is not of this world, cosmos. So yung world diyan, hindi yan tumutukoy na naman sa lahat ng tao. Ang tinutukoy na world diyan, yan yung corrupt na sistema. Ano sabi po dito? Sabi pa ng 1 John 2:15, isang pamilyar na talata, love not the world, love not the cosmos. Kumbaga, yan yung bulok na sistema, evil system sa mundong ito. And as we go to different places, isa po sa mga ma-encounter natin, yung bulok na sistema na yan ng sanlibutan. Yan ang magiging hamon sa atin as we fulfill the Great Commission. Letter A, isang matinding hamon, of course, satanic protestations. Si Satanas, poprotesta siya. He will object. Pipigilan niya ang mga missionaries. Pipigilan niya tayo as we share the gospel. You know why? Because according to 2 Corinthians chapter 4, verse number 4, Satan is the God, small letter G. He is the God of this world. Siya ang Panginoon ng bulok na sistemang ito. Bakit ang mundo natin is so corrupt? Dahil ang nagpapatakbo behind the scene ng bulok na sistema ng daigdig na ito ay walang iba kung hindi si Satanas. No wonder, nung nagka-encounter si Jesus at si Satan, gusto ni Satan lumuhod sa kanya si Jesus. Gusto niyang sambahin siya ni Jesus. Pero salamat, hindi yan ginawa ng ating Panginoon. Another po sa Revelation 2:10, makikita natin na ginamit ko ring verse na nakaraan, fear none of those things which thou shalt suffer, behold, the devil shall cast some of you into prison. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang iglesia ng Smyrna, sila po, may maraming mga mananampalataya doon na ilagay sa bilangguan. Pero hindi sinabi ni Jesus Christ na ang nagpakulong sa kanila, mga Roman soldiers, mga religious leaders, hindi, the devil. So kung meron mang Panginoon ng sanlibutang ito, Diyos ng sanlibutang ito, gagawa siya ng paraan para tayo po'y mapigilan.
May mga ikukulong, may mga ipapahamak. Ganyan po mga atake si Satan. Yan ang isang mabigat na laban natin as we fulfill, as we do itong Great Commission na to, meron tayong kaaway. The God, small letter G, the God of this world. Isa pa po sa mga hamon sa atin as we fulfill the Great Commission is letter B, several persecutions. We will encounter different kinds of persecution sa mundong ito. Ano po ang sabi ng John 15 verse 18? If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Sinabi po ng Panginoong Jesucristo, kinondisyon niya na yung mga followers niya. Ang bulok na sistema ng daigdig na ito, aayawan yung mga pangangaral ninyo. Pipigilan kayo. They will persecute you. Kaya nga sabi ng 2 Timothy 3:12, Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall, tingnan niyo po yan shall suffer persecution. Ibig sabihin, isa sa mga dapat nating asahan bilang mga mananampalataya, bilang susunod sa kalooban ng Panginoon na maghayag, humayo, pangaral ang salita ng Diyos, asahan natin na may mga magpipersecute ng ating pananampalataya. Huwag nating asahan na pag sinare natin si Jesus Christ, papalakpakan tayo ng daigdig. Huwag niyong aasahan na pag nagsishare tayo ng gospel, ngiti lahat ng sasalubong sa atin. Kaya huwag kayong madidismaya as you give gospel tract, mamaya nakakalat na yan. Huwag tayong magugulat kung merong merong gagawa ng hindi maganda sa atin. Maaring may magmumura sa atin. Maaring meron pong pupunit ng babasahin ng tract sa harapan natin. Maaring meron pong mga tao na tatawagin tayo sa iba't ibang pangalan na lilibakin tayo. We will experience different kinds of persecution. Pero salamat po, hindi pa ganon katindi. Simpleng-simple lang ang nararanasan natin dito. By the grace of God, wala pa pong pinakain sa aso dito. By the grace of God, wala pa pong pinugutan ng ulo sa atin. By the grace of God, wala pa pong binabaril sa atin as we share the Word of God. Pero may mga bansa, may mga missionaries na nakakaranas po ng mga ganon. Kaya makakaranas tayo ng mga iba't ibang persecutions. Kaya nga number 1, political persecution po, mga kapatid. Mismo ang mga followers ni Christ, ang mga disipulo niya, nakaranas sila ng mga mabibigat na persecution. Halos lahat, maliban kay Apostle John, doon sa, kumbaga sa 10, kasi wala na si Judas, no? Sa disipulo ng ating Panginoong original, lahat sila ay namatay, maliban kay John, sa pamamagitan ng persecution. Pinersecute sila ng gobyerno ng kanilang kapanahunan. Let me read Hebrews chapter 11, verse 36 to 37. Ano po ang nakalagay dito na bilang mga nananampalataya kay Jesus, isa ito sa mga dapat nating asahan. And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover, of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Ganyan po, mga kapatid. Dahil ang gobyerno nung panahon ng kalakasan ng Roman Empire, galit na galit sila sa mga mananampalataya kasi ang mga mananampalataya naapektuhan yung kanilang negosyo, like for example, pagbebenta ng mga idols. Isa pa sa mga naapektuhan, yung mga nanampalataya, umayos ang buhay, ayaw na ng immoralidad. Isa yan sa mga gustong-gusto ng mga tao noon sa Roman Empire, immorality. At hindi lang yan. Isa pa sa mga kinaayawan, especially ng mga emperors, kasi ang mga emperor tingin nila sa sarili nila Diyos. Pero itong mga naligtas na to, hindi na. Ang kinilala nila ay si Lord Jesus Christ. Kaya pinersecute nila ang mga mananampalataya. Pero salamat, namatay man ang 12 o yung 10 na yan sa pamamagitan ng persecution, pero nagpatuloy pa rin
ang gawain ng Panginoon. Hindi lang yan, another persecution na mararanasan po, asahan, religious persecution. In John chapter 16, paalala ni Kristo, in John 16 verses 1 to 3, the Bible tells us, "These things have I spoken unto you, that ye should not be offended." Sabi niya sa kanyang mga disipulo, "They shall put you out of the synagogue. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service. And these things will they do unto you, because they have not known the Father nor me." Alam niyo mga nakakalungkot, dahil nawala man yung Roman Empire, sumibol ang religious Roman Empire. Maraming mga mananampalataya, mula po, estimation lang sa Dark Ages, 500 to 1500 AD, yung tinatawag na Dark Ages, yan yung panahon na maraming mga mananampalataya ang pinatay. At magugulat kayo, ang nagpapatay sa kanila, hindi na gobyerno, mga nagpapakilalang religious people. Na nakaputi ang pansuot, mukhang banal, pero maraming pinapatay. Hindi po ito tago, ito ay historical fact. Maraming mga popes na nag-utos na patayin ang mga mananampalataya. Isa pa sa nakakatawa dyan, ang pangalan ng isa ay Pope Innocent. Inosente ang pangalan, pero ang daming pinapatay. Ang mabigat pa dito, even ang mga Protestants na nung lumalaban sa Rome, kinikilalang kakampi natin, pero nung dumating ang panahon, nagkaroon sila ng power, marami tayong mga Anabaptist na ninuno na pinapatay ng mga Protestanteng leaders. Bakit sila pinapatay? Kasi ang mga Baptistic group na yan noong unang panahon, ayaw nila na sumama sa gobyerno. Because our ancestors in the faith, naniniwala in separation of church and state. Iba ang gobyerno, iba ang religious o yung church. Gusto kasi ng mga reformers noon, maraming mga reform leaders, gusto nilang gawin din po na official religion ang kanilang Protestantism. Kaya maraming pinapatay. Kung makikita nyo yung right side na picture, isa sa mga parusa sa mga Anabaptist noon, di ba mahilig tayo mambaptize? Ayun, nilulubog sila 3 days. Di ba tayo, segundo lang. Yan, talagang nilulubog sila, pinapatay sila sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Pero alam nyo, kahit na pinersecute, tuloy lang. Tuloy lang yung ating mga kababayan, ang ating mga ninuno sa pananampalataya. Another persecution na na-encounter ng atin pong mga sinaunang mananampalataya ay ito pong tinatawag na philosophical. Dumating ang panahon, may mga taong nagpapakilalang mga intelektual, magagaling, matatalino daw sila. Pero sa kanilang katalinuhan, they mock the Bible. Na sinasabi nila, ang mga naniniwala sa Bible ay mga hangal. At hanggang sa ngayon, andyan pa rin po yung mga philosophical persecution na ito. Kaya nga sabi po in 1 Corinthians chapter 3, 18 to 19, "Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is what? Is foolishness with God." Matatalino. Philosophers. Pero tandaan niyo po, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Anong sabi ng 2 Peter chapter 3, 3 to 14? "Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust, and saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation." Mga kapatid, may mga manlilibak, may mga pagtatawanan ng ating pananampalataya. Mga piling matatalino. Pero alam nyo,
At the end of the day, hindi naman tayo mananagot sa kanila eh. Haharap tayo sa Diyos. Pagdating sa pagharap natin sa Panginoon, hindi natin sasabihin, sinabi ni Charles Darwin eh. Individual. Kaya nga sabi po ng 2 Timothy 3:7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Mga piling patatalino, piling magagaling. Pero tandaan niyo po ito. In order to please God, hindi pinag-uusapan nito ng matalino ka. Ano lang po makakapag-please kay God? But without faith, it is impossible to please Him. Kaya ang blessing sa harapan ng Diyos, hindi mo kailangan maging scholar para ma-please siya. Kahit simpleng mamamayan ka lang, ang mahalaga may pananampalataya ka sa Diyos. At pag may pananampalataya ka sa Kanya, hindi ka man matalino sa tingin ng sanlibutan, pero in the sight of God, meron kang talino. Wisdom from above. So yan po, makakaranas po ng mga tinatawag na persecution. Another po, letter C, merong mga tinatawag na spiritual perversions. As we go and preach the gospel to every creature, sa mundong ito, makakaranas po tayo, makaka-encounter tayo ng mga spiritual perversions, mga tao po na mukha silang sheep, pero alam nating mga lobo sila dahil sa kanilang mga teachings. Anong sabi ng 2 John, verse number 7? For many deceivers, anong sabi rito? Are entered into the world, cosmos. Entered into the world. May mga bulaan, may mga manloloko, may mga mandaraya, na sila po ay makakahalubilo, makakasama natin sa mundong ito. As we share the Word of God, as we go to different places, meron tayong mga ma-encounter na mga manloloko, mga deceivers, na magtuturo ng mga mali. Of course, hindi nila sasabing nagtuturo sila ng mali. Sasabihin nila, kapatid din natin sila sa Panginoon. Kaya nga sabi ng verse 7 sa 2 John, who confess not, itong mahalaga, that Jesus Christ is come in the flesh, this is a deceiver and an antichrist. Ang pinakasukatan para malaman mo kung yan ay nagtuturo ng tama o mali, tignan mo kung ano yung teaching nila about kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang sukatan. Kaya nga sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. Anong gagawin nila? Who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring up upon themselves swift destruction. Mga kaibigan at mga kapatid, marami po, ibig sabihin niyan, pag sinabi ng Bible na marami, as in marami. Marami. Kaya nga number 1, ito po yung mga nagpo-pervert ng katotohanan. False scripture. May mga maling kasulatan sila na gagamitin. Panahon pa po ni Pablo, in 2 Corinthians chapter 2 verse 7, for we are not as many, anong ginagawa ng mga to? Which corrupt the word of God. May mga magko-corrupt ng scripture. May mga magdadagdag, may mga magbabawas, may mga magtitwist ng Bible. Kaya nga, pag hindi tayo aware na may mga iba palang klase ng Bible, baka pag may nag-share sa atin at nagbuklat din sila ng Bible, akala natin, totoong Bible yun. May mga peking Bible. Kaya nga tayo hanggang sa ngayon, bakit King James pa rin tayo? Hindi na tayo uso kung tutusin. Parang ang tingin sa atin, masyado na tayo makaluma. Pero hindi ito issue ng makaluma o makabago. Ang issue dito, ano ang katotohanan? Ano ba talaga ang sinabi ni Lord? Thus saith the Lord. That's an issue. Dahil sa Bible, ang importante in the sight of God, His words. Hindi lang po yung doctrine, hindi lang po yung meaning, but the words. Salamat, meron tayong 39 books in the Old Testament,
27 in the New Testament. Pero meron kayo may encounter, lagpas po 66 yung Bible nila. At pag hindi natin alam, babasahan tayo ng talata na dun sa talatang yun, pwedeng ipagdasalang patay. Babasahan tayo ng talata na ang pagbibigay ng paglilimos ay makakapagligtas. Patay tayo dun. Meron pang iba na may papakita sa iyo, ay, meron pa kami rito, Book of Mormons. At ipapakita sa inyo sa kanilang aklat, si Jesus at si Lucifer, brothers. Sa Bible natin, hindi eh. Si Jesus ay creator, si Lucifer ay creation. Hindi sila magkapatid. Pero may mga peke po. We have to be careful. At sa history, mga kaibigan at mga kapatid, panahon pa ng mga apostol, may mga kumakalat na po na mga iba't ibang nagpapakilalang scripture, pero hindi talaga part ng salita ng Diyos. Polluted, perverted na klase ng Bible. Kaya huwag tayong magtataka kung may mga maglilitawan, Book of Enoch, Book of Jubilees, may mga lilitaw na mga apocryphal books na yan. Lahat ng yan ay ginagamit ni Satan to destroy yung mga tao. Napapaniwalain sila na yung mga aklat na yun ay nagtuturo ng salita ng Diyos, pero hindi po. Dito lang tayo sa aklat na ginamit ni God mula pa noon hanggang sa ngayon na ginagamit ng mga mananampalataya. Yung mga nabanggit ko mga aklat, tingnan niyo po yung mga sinaunang mananampalataya, hindi nila ginamit yun. Kasi sabi ng Bible, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Pangalawa po, merong mga false savior. Marami po ang magtuturo ng Jesus, pero sinong Jesus ang kanilang ituturo? And marami po sa panahon natin ngayon nagpapakilala, sila daw po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yung isa nga nakakulong pa rito sa Pilipinas. Tumakbo pang senador at gusto pang magpa-recount. Okay? Pero nagpapakilala siya, he's the second coming of Christ. Mga kapatid, anong sabi po ng 2 Corinthians 11? You can read the verse, pero ang sinasabi ng talata, may mga magpipreach ng another Jesus. Hindi pala porkit Jesus yan, yan na rin yung Jesus Christ ng Bible. Kaya kailangan ma-familiarize tayo ng totoong Jesus. Ang misyon natin ay ipangaral ang totoong Jesus, pero huwag niyong kakalilimutan, kasabay din natin, may mga nagmi-mission din na mga maling tagapag-aral. At ituturo nila yung maling Jesus Christ. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 4, Beloved, believe not, huwag kayong basta-basta maniwala. Every spirit, small letter S, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Sa cosmos. Hereby you know that the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. Ano ang pagpapakilala nila kay Christ? Si Jesus Christ is the ultimate test. Pagdating po sa usaping ito, kailangan kilala natin ang Jesus Christ ng Bible. Kaya pag may narinig tayo na si Jesus Christ ay tao lang, ay ibang Jesus yan. Pag may narinig tayo na Jesus na baby, na bata pa hanggang nakaganon, hindi yan ang Jesus Christ ng Bible. Pag meron tayong narinig na Jesus na mababa sa Father, hindi sila parehas ng nature, that's another Jesus. Pag may narinig tayong Jesus na kapatid ni Lucifer, that's another Jesus. Pag meron tayong Jesus na narinig na itong Jesus na ito ay nagtuturo na sundin mo ang 10 kautusan para maligtas ka, that's another Jesus. Next po, merong false salvation din. Kung tayo po, tayong mga mananampalataya, we teach yung tunay na kaligtasan by grace through faith. Meron din pong magtuturo ng maling uri ng kaligtasan. Kasabay din po natin yan. Kaya nga ang Galatians 1:8, si Pablo mismo ang nagsabi, but though we, sinama pa niya sarili niya, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you
that ye have received, let him be accursed. Mga kapatid, gaya nga ng teaching natin sa lesson na salvation by grace, dalawang uri lang po ang tinuturong kaligtasan sa mundo. Majority ng paniniwala sa mundo nagtuturo ng salvation by works. Pero yung salvation by works na ito, depende na ngayon sa reliyon kung anong ipapagawa sa'yo. May mga nagtuturo na sa pamamagitan ng saktan mo sarili mo, magpenitensya ka para mabawasan daw ang kasalanan mo. That's another gospel. May nagtuturo na join ay religion. Ang relihiyon namin nakasulat sa Bible. Kami lang ang makakapunta sa langit. That's another gospel. Gagamit pa sila ng mga talata na kami yung iglesia ng Diyos, kami yung iglesia ni... Marami pong mga ganyan. That's another gospel. May mga magtuturo na you have to follow the 10 Commandments in order for you na makarating sa langit. Naku, pinahirapan po yung kanilang sarili. Walang sino mang tao ang maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya nga, sa mga nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 kautusan, magandang tanungin sila, nasunod nyo na po lahat? Dahil pag sinagot nila yung tanong na yon, na oo, nasunod nila lahat, hindi nila naiintindihan ng law. Dahil walang nakakasunod. Kahit si Moses, hindi niya nasunod ang batas perfectly, kaya nga hindi siya nakapasok sa promised land. Mabigat ang law. Ang batas ay ibinigay, isa itong sumpa, para ipamukha sa atin kung gaano tayo kamakasalanan, pero hindi tayo naligtas sa pamamagitan po ng 10 Commandments o anumang batas in the Bible. May mga magtuturo na sa pamamagitan ng mabuting gawa, pagbibigay ng limos, pagtulong sa ibang tao, maliligtas. Yes, maganda po yun, pero hindi yan ang basis to go to heaven. Let's go back to the Word of God. And the Bible is very clear. Lahat po tayo ay makasalanan. Ikaw at ako makasalanan. Maaring nagbibigay ka sa iyong kapwa, pero in the sight of God, sa standard ni God, lahat tayo makasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kasi ni katiting na kasalanan hindi pwedeng makapasok sa langit. Kaya nga, having said that, walang ni isa sa atin ang makakapasok sa langit sa sarili nating kaparaanan. Kaya nga, ang Diyos ay gumawa ng paraan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ of the Bible, na sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po dahil ang gospel na niyayakap natin, kagaya ng magnanakaw sa krus, hindi siya nabautismuhan, hindi niya nasunod ang 10 Commandments, hindi rin siya Baptist Church, born again, Katoliko, Iglesia ni Cristo, hindi siya membro ng alinmang relihiyon na yon, pero yung magnanakaw na yon sa krus na nagsabing, Panginoon, alalahanin mo ako, pag ikaw ay nasa paghahari mo na, anong sagot ni Jesus Christ sa kanya? Ngayon din, ay isasama kita sa paraiso. Bakit? Dahil siya ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya yung kaligtasan na yan, salvation by grace through faith, yan ang mission natin na ibahagi po sa mundong ito. May mga magtuturo man ng mali, kaya nga hamon din sa atin itong mga maling tagapangaral. Kasi kung itong mga nagtuturo ng mali ay proud sila na ituro ang mali, tayo pa kaya na nagtuturo ng tama? Dapat mas lalo tayo maging masigasig, mas lalo tayo maging proud dahil nasa katotohanan ayon sa Bible ang atin pong pinangahawakang turo. Let's pray. Father God, thank you very much, Lord, sa amin pong napakinggang aral. According to your word, go ye and preach the gospel to every creature. Lord, it's our mission to share the gospel to others sa buong mundo. Hindi man kami makakapunta ng iba't ibang lugar, pero salamat, may mga tinatawag ka na mga missionaries to surrender their life and go to different places na hindi namin kayang marating. Lord, use Faith Baptist Church to continue supporting missionaries. Huwag kaming mapapagod, huwag kaming manghihinayang dahil may eternal value itong ginagawa po namin for the glory of your name. Lord, ang daming mga false teachers, false Christ, false Savior, false salvation ang naririnig po namin sa paligid.
Nakakalungkot sapagkat yung mga yumayakap sila ng mga damnable heresies. Mapapahamak ang kanilang soul in hell. Kaya nga kami, Panginoon, na mga nagtuturo ng tama, always challenge us, remind us, na nagtuturo kami ng tama, huwag namin ikahiya ang Ebanghelyo. Ipangaral namin ito. May mga kamag-anak po kami, may mga mahal kami sa buhay, na hanggang sa ngayon, pag namatay sila, mapapahamak sila sa impyerno. Lord, nasa amin po ang mabuting balita. Yung gamot para ikagagaling ng mga makasalanang mapapahamak sa hell, hawak namin ang Ebanghelyo. Use us, Lord, to share your gospel. That's our primary mission sa mundong ito. To teach all nations. To be your witness sa iba't ibang lugar. Kaya yung mga estudyante, use nyo po na ang mabuting balita ay pangaral sa kanilang mga kaklase. Magpapasukan na naman, gamitin nyo po sila. Lord, yung mga nagtatrabaho po, yung mga kaopisina nila, kanilang mga katrabaho, gamitin nyo po, Panginoon, na maging instrumento para maipahayag ang mabuting balita. Lord, sa kanya-kanyang tahanan, kahit na nasa bahay lang, may mga nakakausap na kapitbahay, may mga nakaka-chat na mga kakilala, gamitin niyo po kami para maipangaral ang mabuting balita. Lord, our church, huwag dumating sa punto na ma-fossilize ang aming church dahil hindi na kami nagbabahagi ng Ebanghelyo. Lagi niyo pong paalala sa amin ito, huwag kami madadivert sa mga iba't ibang mga gawain, kundi mag-focus kami sa primary mission namin, and that is the Great Commission. Bless our church. Kaya Panginoon, kung meron mga nakikinig ngayon na hindi pa tiyak sa kanilang kaligtasan, kaibigan, malinaw ang Bible. Lahat ng tao makasalanan. Pag hindi naligtas, masakit mang sabihin, pero may impyernong patutunguhan. Pero alam mo kaibigan, pwedeng-pwede kang maligtas. Libre lang. Ang tugon lang, manampalataya ka. Kanino? Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo na tinuturo ng Bible. Na ang Panginoong Hesukristo na to ay namatay sa iyong mga kasalanan. Binayaran niya sa cross. At siya'y muling nabuhay dahil siya lang ang totoo at nag-iisang tagapagligtas. Manalig ka sa Kanya. Tanggapin mo na siya lang ang nag-iisang daan patungo sa langit. At pag ikay nanampalataya sa Kanya, ang pangako ng Bible, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, kaibigan. Lumapit ka sa Panginoon. Pwede kang sumunod sa panalangin, aking babanggitin, at ariin mo to na sarili mong panalangin. Ito na yung prayer. Mahabaging Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Hesukristo, nananampalataya ako na ikaw lang ang makakapagpatawad ng aking mga kasalanan. Ikaw lang ang nag-iisang daan patungo sa langit. Ikaw ay muling nabuhay dahil ikaw lang ang tunay na tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.